Kumpirmado, sigurado, mamamayat si Butanding sa loob ng silda. Pag-usapan po natin yan mamaya dahil kumpirmado na nga. Sandali. Ayan po. Alam niyo po ba, pagka yung hindi po natural habitat ng butanding, tapos kagaya niyan, malaya siyang nakakalangoy sa malawak na dagat, tapos ikukulong mo sa isang silda, mamamayat yan. Di ba ba? Mamamayat po talaga kapag hindi na angkop yung ayan. So, ayan po, kumpirmado na po. Kasama siya doon sa halik sa silda. Sandali lang ha. Ayan. Tama na. Tama na. Ayan po. Tapos, mayroon po tayong nabalitaan na sobrang kapraningan na nitong si Wakwak. Ito si Dr. Wakwak at saka itong si Manas ay hindi na raw po pala yan natutulog sa bahay nila or either sa sa araw at hindi rin po naglalagay yan sa bahay nila kasi nga napapraning na talaga. Imagine mo, mayroon lang daw dumaan na sasakyan na medyo kakaiba. Nako, talagang natataranta daw ito si Dr. Wakwak na hindi malaman daw yan kung saan susuot eh. May time pa nga raw yan biglang sumuot yan doon sa palda ng asawa niya. Pagsuot daw sa palda ng kanyang asawa, ayun, nahimatay sa nahimatay sa sobrang bantot daw nung Imaginin mo, susuot siya doon sa palda, ay wala namang ano-ano, may dumaan lang daw doon na sasakyan malapit doon sa kanila kung saan-saan na raw nagsusuot. Ay mukhang hindi yata nakapaghugas yung asawa niya, kaya yun na-over sa panghi. Sobra daw bantot at panghi pa raw yung nasuotan niya, kaya bigla daw nahimatay. Ay, grabe na talaga itong mga nangyayari ngayon ito, day. Nano na.
Mayroon pang sasampahan sa Surigao. Maliban sa Davao, may Surigao pa. May Daet pa. Ano na? Okay. Kumpirmado na po. Itong si Butanding, mamamayat ito. Mamamayat ito. Kasi, hindi yung natural na habitat niyan. Tapos hindi pa, pagkaganyan po kasi ng mga Butanding, nasamid tuloy ako. Naghahanap din po kasi ng kanyan. Yung bang tinutusok-tusok. Ay doon, walang tutusok-tusok. Ay, grabe. Tata. Ito talaga. Ito po ay nagbigay lang po sa akin ng informasyon dito. Ano bang malay ko na hinimatay daw itong si Dr. Wakwak. Dahil sa kung saan daw nagtatago, sumuot sa palda ng asawa niya, biglang nahimatay. Dahil nga naman ang bantot ng panghe, masupukit ka ba naman ng panghe? Panghe! Mahihimatay ka talaga. Anyway, at sige po, seryoso na. Paano ba makapagseryoso? Paano ba magsiseryoso? Unang kliyente namin, ang kliyente namin, taga-Bataan, Kolong. Paano ba magseryoso? Tika. Ayan. Ito, wala po akong kinalaman dyan, ha? Ako po ay nagkukuhan lang, nagbibigay lang sa inyo ng kung ano po yung nakuha kong impormasyon. Yun lang din po ang sasabihin ko sa inyo. Di po ba? Kaya nga po, kuhan. Tika pa, gusto ko magseryoso eh. Paano na ba magseryoso? Sige. Iris na muna, iris na. At magsiseryoso na ako. Ayan po. Ayon po dito sa ating nakuhang informasyon, ay kasama na po pala itong mag-inang Butanding. Si Anghit at saka si Butanding. Pero hindi pa naman daw kwan talaga 100% kasi nga parang ikino-consider pa ni Kuya Balyo kung pagbibigyan niya yung apila ni Manyak. Sino ba yung Manyak? Yun po yung pinagsigawan sa tulpo na yang pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang ay Manyak, nyak, nyak. Ayan po. So, hindi pa po confirm, pero dahil nga sa sigurado na, pero sinigurado eh.
sigurado at kumpirmado, di siyempre confirm na yon. At tapos may pasubali na ikinukonsider pa raw yung kahilingan na huwag nang isali si Anghit. Ayan. Yan po yan. Pero parang malamang-lamang yata kasali na po, kasama na po ito si Butanding. At parang sa ewan ko kung saan ba, kung sa Davao ba o sa Surigao magpapel si Kuya Bal Santos Matubang. Anyway, ano't ano pa man yan ay talagang deserve naman nila. Deserve po na ninyo na para maparusahan kasi hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil itong bilat ni Butanding sa kasasalita. Nagsasalita na po ang bilat nito. Tapos tapos kumikiwal-kiwal yung tinggil habang nagsasalita. Di ba? Nandiyan naman yan. Yung sinabi niya kay Kuya Bal, ikaw ang magpakatanda ka. Sabi niya ganyan kay Kuya Bal. Hindi pa rin talaga tumitigil. Nandoon pa rin talaga yung pang-aasar nitong Butanding na ito. Kaya sige, yun po ang kumpirmado at sigurado na mamamayat ito sa loob ng kulungan. Ngayon, tingnan natin kung itong mga sponsor nila ay sasagutin yung mga piyansa nitong mga ito. Dahil ang pagkakaalam ko, basta once na hindi ka nakapagpiyansa, billable naman po ito. Itong kasong cyber level, billable naman po yan. Pwedeng magpiyansa. Ang problema nga po yan, depende sa count ng cyber level mo. Kung tama yung aking pagkakapanood doon sa mga ibang vlog, na mayroon nga daw inabot ng 40 counts ng cyber level. Kung 40 counts of cyber level sa tiga 40 or 50,000. Nako po. Ayun na po ang mag-compute nun. 50,000 times 40. Oh. So magkano yun? Napakalaking pera nun. So, papaano kung wala kang makita, wala kang makunan ng pampiyansa, diretso kulungan ka. So yun po yung sinisigurado ko na kapag ka nakulong ka dyan, kumpirmado na, sigurado na, mamamayat ng gusto itong si Butanding. Maniwala kayo sa akin. At dito naman kay Kwan, at dito naman kay Sira na ang Atay, itong si Redsen, sira na ang atay niyan eh. Sira na ang atay sa kalalaklak ng alak. Silang dalawa yan ni Dr. Wakwak. Kalalaklak ng alak, patay, sira na po ang atay. Saka yung kidney. Oh, tapos makulong pa ito. Wala po silang pampiyansa. At kanya-kanya na pong naglalataga ng GCash number nila. See? Ang sa akin lang po rito, aywan ko kung saan kayo kumukuha ng kapal na mukha na para ilalatag ninyo dyan yung GCash number ninyo, tapos pambabayad niya ng piyansa dahil sa mga katarantaduhan ninyo, dahil sa kayo ay mapanira sa kapwa ninyo, kagaya nitong mga pinaggagawa ninyo dito sa Kalingap. Ang pagkakaalam ko, itong Redsen na ito, tingnan mo, itong Redsen na ito, kaya lang daw napunta pala yan sa Bicol dahil dun sa kay Kuya Mil. Tapos ngayon, siya pa ngayon yung hinahamon daw ng nasuntukan or magpapawis daw. Imaginin mo, ganun din ito si Dr. Wakwak. Kung inyo pong balikan ang kasaysayan nito, inampon po yan, kinalingap po yan, binigyan ng tulugan, binigyan ng pagkain itong si Kalingap, ito si Dr. Wakwak. Inampon ng Kalingap, tapos ngayon sinakmal niya ang Kalingap. Yan po yan eh. Nasaan? Saan kayo kumuha ng kakapal ng mukha ninyo matapos kayong palamunin ng Kalingap
matapos kayong arugain ng kalingap, ayan ang igaganti ninyo. Nasaan? Ang hustisya. Tapos kayo, kung makahanap kayo ng hustisya, akala nyo ay ang laki na ng ginawang kasalanan ng kalingap sa inyo. Dahil lang sa sobrang inggit ninyo sa kalingap, lalo na ito, basta kasi sa totoo lang po, ha, pagka ang tao ay may bisyo, ha, kagaya nitong si Dr. Wakwak, ano bang bisyo niyan? Suminghot, suminghot ng siyab-siyab, no? At ito namang si Redsen, ang bisyo niyan, pareho, suminghot at saka lumaklak ng alak. Diba? Kaya nga sira na ang atay niyan. Pagka ang tao ay may bisyo, asahan ninyo, nandyan lahat yung kasamaan sa katawan ng mga ito. Imaginin mo pati yun, sa sobrang kainggit-inggit dito sa kalingap, ayan tuloy, nagkakaigit-igit itong dalawang ito. Diba? Basta may bisyo. Basta may bisyong tao, hindi katiwa-tiwala yung sabihin na noon yun, ngayon wala na, magaling na ako. No, hindi po. Nandyan na po, nananalaytay na po yan sa dugo ng isang tao, yung bisyo na yan. Kaya, yan po ang nakakatakot dyan. Dahil sa sobrang pagkainggit, ayan, sisiraan na nila yung nagpalamon sa kanila, yung nagbigay ng magandang buhay sa kanila. Yun na ngayon ang hindi lang nila siniraan, kundi talagang tinapak-tapakan pa pagkatao nito. Kagaya nitong ginawa ng Kalingap, especially dito kay Kalingap Rab, dito sa pamilyang Butanding ito, pamilyang Butakal. Butakaliro ba yan? Ano yan? Butakal? Kung sa baboy po yan, yung bulugan, yan yung Butakal. Ganyan po yung tatay nito, Butakal. Butakaliro. Yan. Matapos pabahayan, matapos bigyan ng lahat ng mga kaaluwanan sa buhay, nasaan? Nagawa pang ipahiya sa buong mundo itong ama ng Kalingap. Na wala naman talagang issue, wala naman talagang ginawang masama. Ang may problema itong si Ido at saka itong si Anghit ang may problema dahil sinasabi itong si Anghit na minanyak siya ni Ido. Di dapat sana si Ido ang kanyang ipinatulpo. Bakit ngayon ito ba mismo si Kuya Bal ang pinatulpo? Na samantalang kitang-kita ko yung pagpapasaan ni Kuya Bal ng simento na para ayusin yung kanilang bahay dahil sa aywan ko, nagtulo-tulo na ba yun? Yan. Tingnan nyo ang kawalang hiyaan itong pamilyang Butanding na ito at mga kwan na ito. Pamilyang Butakaliro na ito. Grabe. Saan kayo nakakita ng ganyan? Anyway, para sa akin, sabi ko nga po, ilang beses ko na itong sinabi sa inyo. Ilang beses ko na sinabi ito sa vlog ko. Napakaswerte ninyo at nakatagpo kayo ng mabait. Itong mag-amang matubang na ito. Napakaswerte ninyo. Dahil ilang beses ko nang sinabi ito sa inyo. Dahil kung sa akin nangyari yan, matagal na kayong multo ngayon. Napakaswerte ninyo. Mayroong Kuya Bal at itong Kalingap Rab na napakabait.
Kaya naman na ano dati yung sinabi ko? 'Di ba? Nagkamali ba ako doon sa obserbasyon ko rito kay Kuya Bal? Ano sinabi ko? Patawa-tawa lang si Kuya Bal yan, pa-live-live lang yan dati. Pero ang totoo nyo, napakasakit yan sa kanyang kalooban. Yung nangyari sa kanya. At hanggang ngayon, hindi mawawala-wala yan. Ang una pa nga dyan, itinaon pa sa kasal ng kanyang anak na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, ay ano to? Pangalawa ba yan kay Rab, itong yung anak ni Kuya Bal? Kasal pa man din. Itinaon yung pagpapatulpo. See? Tapos wala na nga yan. Pa-live-live lang yan dati si Kuya Bal. Pagkatapos ng tulpuhan. Alam ko po kasing basahin yung tao. Kaya ang sabi ko noon sa inyo, pag ganyan-ganyan lang, akala nyo lang yan. Patawa-tawa, pa-live-live lang yan si Kuya Bal. Napakasakit niyan. Sobrang sakit yan sa kanya. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung mga pambabalahura ninyo. Napakaswerte ninyo. At kaso lang, yung inabot ninyo, sasampahan lang kayo ng kaso. Napakaswerte ninyo. Ang suswerte nga ninyo Napaganda yung buhay ninyo, nabigyan kayo ng magandang buhay, napaangat yung kabuhayan ninyo. Tapos, buhay pa kayo. Ang swerte talaga ninyo. Napakaswerte ninyo. Tapos ngayon, magsasalita pa kayo ngayon na ang sasabihin nyo ngayon na itong si Butanding na ito na ano yung basta may sinasabi siya na yung magpakatanda daw itong si Kuya Bal. Putang ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Anyway, sinasabi ko naman po ito sa inyo. At sana huwag dumating sa inyo, sa lahat kayo ng mga taraidor ng Kalingap. Kayong lahat ng mga taraidor ng Kalingap, sana hindi dumating sa inyo yung sapin-sapin na kamalasan sa buhay ninyo. Maaring sinasabi ko ito, maaring magmula sa inyong mga anak, magkasakit, masagasaan, o anuman, hanggang kayo na ang hihiga sa banig ng karamdaman. Yan lang yan. Simpa! Simba kumiyar! Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Ay siguro tapusin na natin to dahil baka dumating na naman yung punto na kukulo na ng dugo ko. Iniiwasan ko na nga mapagmura. At basta po kung may mga maririnig kayong ganun sa akin, pasensya na po kayo. At mabutin lang kahit paano ay inuna ko yung good vibes lang bago dumating dito sa parang nararamdaman ko kumukulo na ng dugo ko. Basta ang sa akin po, kumpirmado, sigurado, makukulong na itong Butanding na ito. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.